Ano kaya ang magiging hitsura ng mundo pagsapit ng taong 2050? Mga sasakyang walang driver, mga robot na gumagawa ng trabaho, mga tao na muling pupunta sa buwan, at artificial intelligence na maaaring maging kasing lawak ng pag-iisip ng tao. Parang science fiction, pero marami sa mga pagbabagong ito ay unti-unti nang ginagawa ngayon. Ito ang ating mapa ng hinaharap mula 2026 hanggang 2050. Sa 2026, maaaring magsimulang lumawak sa Europa ang paggamit ng driverless robotaxis. Wala ng driver sa harap. Ang sasakyan mismo ang magbabasa ng kalsada, traffic, pedestrian at iba pang sasakyan. Malaking pagbabago ito sa transportasyon. Pero kasabay nito, may isang mahalagang tanong. Ano ang mangyayari sa mga taong ang trabaho ay pagmamaneho? Sa parehong taon, magiging sentro rin ng mundo ang football dahil sa World Cup na may 48 koponan sa United States, Mexico at Canada. Samantala, patuloy ang paghahanda para sa mga susunod na misyon patungong Mars. Ang pangarap ng tao ay hindi na lamang makarating sa buwan. Gusto na nating makarating sa ibang planeta. Pagdating ng 2027, maaring isa sa pinakamalaking milestone sa space exploration ang mangyari. Sa pamamagitan ng Artemis program, muling nakatakdang magpadala ng mga astronaut sa buwan. At hindi lamang ito simpleng pagbisita. Ang layunin ay pag-aralan ang Lunar South Pole, isang lugar na pinaniniwalaang may water ice. Mahalaga ito dahil ang tubig ay maaaring maging susi sa mga susunod na lunar missions. Maaari itong gamitin para sa life support at maging bahagi ng paggawa ng rocket fuel. At sa Agosto 2027, isang pambihirang total solar eclipse ang makikita sa ilang bahagi ng Spain, North Africa at Middle East. Isang napakagandang palabas na maaaring tumagal ng mahigit 6 na minuto sa ilang lugar. Sa 2028, babalik ang Olympics sa Los Angeles. Pero habang nakatingin ang mundo sa sports, sa Saudi Arabia naman, maaaring makumpleto ang Jeddah Tower. Kung matatapos ayon sa mga plano, lalampas ito sa 1 kilometro ang taas. Isang gusali na maaaring maging simbolo ng bagong panahon ng engineering. Isa sa pinakakapansin-pansing astronomical events ay maaaring mangyari sa 2029. Ang asteroid na Apophis ay dadaan ng napakalapit sa Earth, humigit kumulang 32,000 kilometro mula sa ibabaw ng planeta. Mas malapit pa ito kaysa sa orbit ng maraming satellite. Pero walang dahilan para magpanik. Hindi inaasahang tatama ang Apophis sa Earth sa 2029. Sa halip, magiging napakahalagang pagkakataon ito para pag-aralan ng scientists ang isang malaking asteroid. At sa Chile, isang napakalaking teleskopyo ang inaasahang tutulong sa paghahanap ng mga sagot tungkol sa universo. Isa sa pinakamalaking tanong, mayroon kaya tayong matutoklasang planetang katulad ng Earth? Pagsapit ng 2030, magiging mahalagang taon ito para sa planeta. Ito ang target year ng UN Sustainable Development Goals. Layunin nitong bawasan ang kahirapan, pagbutihin ang kalusugan at edukasyon, palawakin ang access sa malinis na tubig at protektahan ang kapaligiran. Pero malaking hamon pa rin ang climate change. Sa parehong panahon, maaaring makita natin ang mas advanced na quantum computers. Kung magiging matagumpay ang teknolohiyang ito, maaari nitong mapabilis ang ilang napakahirap na computation. Maaari itong makatulong sa medicine, chemistry, energy, finance at iba pang industriya. Sa medisina naman, patuloy na pinag-aaralan ang xenotransplantation, ang paggamit ng genetically modified animal organs para sa human transplant. Isang teknolohiyang maaaring magbigay ng bagong pag-asa sa mga pasyenteng naghihintay ng organ donor. Sa 2032, gaganapin ang Olympics sa Brisbane, Australia. Samantala, sa Italia, maaaring maging realidad ang isang napakalaking tulay sa Strait of Messina na mag-uugnay sa Sicily at mainland Italy. Pagdating ng 2034, ang Saudi Arabia naman ang magiging host ng World Cup. At sa medisina, maaaring lumawak ang paggamit ng tissue engineering at bioprinting. Maaaring dumating ang panahon na ang ilang damaged organs ay hindi na lamang hinahanap sa donors,
kundi unti-unting nililikha sa laboratorio. At pagsapit ng 2035, isa sa pinakamalaking tanong sa enerhiya ang maaaring magkaroon ng bagong sagot. Nuclear fusion. Sa France, ang ITER project ay naglalayong ipakita kung paano maaaring makamit ang napakalaking enerhiya mula sa fusion. Kung magiging praktikal ito balang araw, maaari nitong baguhin ang paraan ng paggawa ng kuryente sa mundo. Pagsapit ng 2037, maaaring umabot sa humigit kumulang 9 na bilyon ang populasyon ng mundo. Mas maraming tao ang nangangahulugan ng mas malaking pangangailangan sa pagkain, enerhiya, tubig at tirahan. At sa 2038, maaaring magkaroon ng problema ang ilang lumang computer systems dahil sa tinatawag na Year 2038 problem. Ang ilang legacy systems ay maaaring magkaroon ng problema sa pagbilang ng oras at petsa. Hindi nito ibig sabihin na babagsak ang lahat ng computer. Pero ipinapakita nito na kahit napaka-advanced ng mundo, may mga lumang teknolohiyang tahimik pa ring nagpapatakbo sa likod ng ating buhay. At ngayon, dumating tayo sa isa sa pinakamahirap hulaan, 2040. Posible kayang magkaroon tayo ng Artificial General Intelligence? Ang AGI ay isang AI na hindi lamang mahusay sa isang gawain. Ito ay inaasahang makakapag-isip, matuto, mga tuwiran, magplano at umangkop sa iba't ibang problema. Pero walang makapagsasabi kung kailan talaga ito mangyayari. Maaaring mas maaga, maaaring mas huli. At kung dumating ang araw na magkaroon tayo ng ganitong uri ng AI, maaari nitong baguhin ang halos lahat. Kasabay nito, maaaring magkaroon din ng mas permanenteng presensya ng tao sa buwan. Maaaring magsimula ang mas seryosong paggamit ng lunar resources tulad ng water ice. At sa pagitan ng Europe at Africa, maaaring muling sumulong ang plano para sa isang tunnel sa ilalim ng Strait of Gibraltar. Pagsapit ng 2047, matatapos ang orihinal na 50-year period ng One Country, Two Systems framework sa Hong Kong. Sa 2049 naman, aabot sa katulad na milestone ang Macau. At pagsapit ng 2048, maaaring maging malaking usapin ang kinabukasan ng Antarctica at ang mga kasunduang nagpoprotekta rito. Habang lumalaki ang pangangailangan ng mundo sa resources, lalong magiging mahalaga ang tanong, paano natin poprotektahan ang mga huling malalaking natural environments ng planeta? At dumating tayo sa taong 2050, halos 10 bilyong tao ang maaaring nakatira sa Earth. Humigit kumulang 70% sa kanila ay maaaring nasa mga lungsod. Mas maraming tao ang maaaring magkaroon ng internet access. Mas mataas ang literacy, mas kaunti ang matinding kahirapan. Mas maraming tao ang maaaring magkaroon ng access sa malinis na tubig at healthcare. At maaaring tumaas ang average life expectancy. Pero may kabilang mukha ang hinaharap. Climate change. Maaaring tumaas ang sea level ng humigit kumulang 25 hanggang 30 sentimetro. Para sa mga coastal cities, nangangahulugan ito ng mas madalas na pagbaha at mas malaking panganib mula sa storm surges. Para naman sa mabababang island nations tulad ng Tuvalu at Maldives, maaaring maging seryosong banta ito sa kanilang mga komunidad. At habang tumatanda ang populasyon ng mundo, mas marami ang magiging senior citizens. Mas malaking pressure sa healthcare, mas malaking pressure sa pension systems, at maaaring mas kaunti ang working age population sa ilang bansa. Kaya ano nga ba ang magiging mundo sa 2050? Isang mundong puno ng robot, AI, flying technology, mga kolonya sa buwan, o isang planetang nahihirapan dahil sa climate change? Ang totoo, wala pang nakakaalam dahil ang lahat ng ito ay mga projection, plano at posibilidad. At ang pinakamahalagang bahagi ng hinaharap ay hindi pa nangyayari. Tayo ang gumagawa nito. Sa bawat desisyon tungkol sa teknolohiya, sa bawat puno na itinatanim o pinuputol, sa bawat bagong imbensyon at sa bawat desisyong ginagawa ng mga bansa, maaaring sa 2050, hindi na kailangan ng tao na magmaneho. Maaaring robot na ang gumagawa ng karamihan sa pisikal na trabaho. Maaring AI na ang tumutulong sa halos lahat ng desisyon.
Pero kapag dumating ang araw na kayang gawin ng makina ang halos lahat, isang tanong ang maiiwan. Kung wala nang kailangang magtrabaho ang tao, ano ang gagawin natin sa buhay natin? At higit sa lahat, kapag dumating ang mundong matagal nating pinapangarap, magiging handa ba tayo sa mundong yon? Dahil ang hinaharap ay hindi lamang isang lugar na pupuntahan natin. Ito ay isang mundong tayo mismo ang lumilikha.